Chapter 16. Nanatili pa kami sa farm para mag-ikot. Mga bandang 5:00 nang sinabi ni Leon na kailangan na naming bumalik sa rest house dahil paniguradong hinahanap na kami roon. Habang naglalakad kami pauwi ay may 2 taong nakabike na papunta sa amin. Kuya Leon, sigaw nito. Halata sa hitsura ng lalaki na bata pa ito. Pinsan ko, si Hero, bulong naman sa akin ni Leon. Hindi talaga maitatanggi na ubod ng ganda ng kanilang lahi. Bumaling ako sa babaeng kasama nito. Hero, you're here. Saad ni Leon at nakipag-fist bump sa kanyang pinsan. Napatingin ang lalaki sa akin kaya ngumiti ako sa kanya. Hero, this is Raquel Luis, a friend of mine. Pakilala niya sa akin sa kanyang pinsan. Mabilis naman akong naglahad ng kamay sa pinsan niya. So you're Ate Luis. Ngumiti ako saka tumango nang marinig ang sinabing batang pinsan ni Hero. I've learned that he's an engineer as well. Baguhan lang ito sa kanyang career at ayon dito, malaki ang naitulong ng kanyang pinsan na si Leon sa kanya. And I've also learned that the girl he's with is his former batchmate Ino. Her name is Rachel de la Luna. And though the girl is quite young, nagmamay-ari na ito ng 2 bigating kumpanya na naiwan sa kanya ng mga magulang. I can't help but to feel sad for her. Hindi ko kasi inexpect na sa edad niyang iyon ay wala na siyang mga magulang. Nang matapos ang pagkain namin ng hapunan ay masayang nagkwentuhan ang mga kamag-anak ni Leon. Pareho lang kami ni Rachel na tahimik at nakikinig. Nang magpaalam siya sa kay Hero para umalis ay saka ako nagdesisyong lumabas na rin ng rest house. Nakita ko siyang nakatayo malapit sa pool kaya naman nilapitan ko siya. For some reason, I felt a special connection with her. Nagkukwentuhan kami nang biglang dumating si Leon. I waved her a goodbye. I really wish I could see her again. Inihatid ako ni Leon sa cabin ko. You have to rest early tonight, Luis. Napaangat ako ng tingin sa kanya nang marinig ang sinabi niya. Tumingin pa ako sa wristwatch ko para tingnan ang oras. Ang aga pa, Leon. 8:30 pa lang oh. Leon looked at me straight in the eyes and held my arms. Marahan niya akong hinayla palapit sa kanya para may akap niya ako. Kung makaarte ka naman parang aalis na ako. Wala pa akong planong umuwi, Leon. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at saka yumuko. Troy needs you. He needs you there. Bigla namang bumigat ang dibdib ko nang marinig ang pangalan ni Troy. Linggo ko na bang hindi naririnig ang pangalang iyan. Pero gusto ko pa rito. Masaya ako rito. Masaya ka na tinatakasan mo siya. Masaya ka ba talaga na tinatago mo ang tunay na nararamdaman mo? Please, Luis. Kahit ngayon lang, maging honest ka sa feelings mo. I know it's hard for you to face him again because he can't recognize you as you. Pero naniniwala akong may paraan pa para maalala ka niya. You have to stay by his side. Magsasalita pa sana ako nang biglang nag-vibrate ang phone ko. Nang makita kong si Rie iyon ay agad ko itong sinagot. Leon stepped back so he can give us privacy. Hello Rie. Bungad ko sa kabilang linya. Dinig ko ang pidgel na paghikbi nito. Ate Luis, can you come here? Kuya needs you. Napatingin naman ako kay Leon. We really can't control Kuya, he's asking for you. Natahimik naman ako. I know the truth. He's not asking for me. Ang hinahanap niya ay si Leah. Please ate, I'm willing to give everything you need. Everything basta bumalik ka lang kay Kuya. Kuya Troy can't do this without you. Hindi ako nangako kay Rie. Ang sinabi ko lang ay titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Now that they're offering me something, ibig sabihin noon talagang kailangan ko nang bumalik. Leon. Nakangiti man si Leon sa akin ngayon pero kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Troy needs you. The two of you deserves to be happy and in order for that to happen, you have to surpass every heartaches and pain. You have to be strong Luis. It's time for you to go back. Lumapit ako at yamakap ng mahigpit sa kanya. Naramdaman ko ang paglandas ng aking luha sa aking pisngi. Thank you for saving me. Thank you for letting me experience things here with you. Thank you for your love. You will always have a special place in my heart, Leon. Always. And that, for the first time, I saw him cry in front of me. Iya Perez.
Mahigpit kong hinawakan ang strap ng suot kong backpack habang matamang nakatitig sa gate ng bahay ni na Troy. Kung kanina ay, desidido ako na pumunta sa kanila at makita siya, ngayon naman ay nagdadalawang isip na ako. Miss Louise. Bigla akong natauhan nang marinig ko ang boses ng isa nilang kasambahay. Nang makita ako nito ay agad nitong binuksan ang gate. Bakit ho narito kayo sa labas? Kanina pa po ba kayo? Nag-aalalang tanong nito. Umiling naman ako. Hindi po, kararating ko lang. Hindi ako mahilig magsinungaling, pero ngayon ay nagawa ko. Pinapasok ako nito agad. Naging marahan lang ang paglalakad ko. At bawat hakbang ko ay napapalunok ako. Alam kong hiniling sa akin ni Rie na bumalik dito at samahan ang kuya niya. Pero ilang araw na ang lumilipas ngayon lang ako nakapagdesisyon tungkol sa bagay na ito. Younger raw kong pinag-isipang mabuti kung kaya ko na bang harapin si Troy. At alam kong kapag ginawa ko ito ay wala nang atrasan pang magaganap. If I go here, ibig sabihin noon ay mananatili na ako sa kanyang tabi hanggang maaalala niya ako. Ano ba? Bakit simpleng trabaho ay hindi mo magawa? Napahinto ako sa paglalakad nang marinig ang pagsigaw ni Troy sa loob ng bahay. Alanganin tuloy na bumaling sa akin ang helper. Naging ganiyan po si Sir Troy nang maiuwi siya ni na Ma'am Rie at Sir Rio rito sa bahay. Ang laki nga po ng pinagbago niya eh. Palagi niyang sinasabi na may gusto siyang maalala pero hindi niya matandaan kung sino. Kumunot naman ang noo ko. Hindi po ba si Leia ang hinahanap niya? Umiling ang helper. 2 weeks ago nang matanggap niyang wala na si Miss Leia. Araw-araw kasing sinasabi sa kanya ng dalawa niyang kapatid na wala na ito. Dahil doon, na-stress siya. Nagbago ang ugali niya. Ngayong linggo naman, may taong gusto siyang maalala pero hindi niya matandaan kung sino ito. Naniniwala kami ni na Ma'am Rie na ikaw yun Miss Louise. Hindi ako sumagot sa sinabi ng helper, lang beses na pinakita ni Ma'am Rie ang larawan mo kay Sir Troy pero hindi raw niya matandaan kung sino ka. Kahit anong pilit niya, hindi niya iyon matandaan. Tumingin akong muli sa helper. Hindi niya na po ako napagkakamalang si Leia. Curious na tanong ko. Umiling ito. Hindi na po, Miss Louise. Bahagyang ang natuwa si Ma'am Rie dahil kahit paano alam niyang matutuwa kayo kapag nalaman ang bagay na iyon. Ngumiti naman ako sa helper. For some reason, that news helped me breathe even better. At least kahit paano, hindi na ako si Leia sa paningin niya. Diretso kaming pumasok sa loob ng bahay. Nasa living room pa rin ang isang helper na hindi pamilyar sa akin. Sinabi ng nakatitan ang helper na nakailang palat na sila ng mga katulo nang na mag-e-assist kay Troy pero walang nagtatagal dito dahil sa pagbabago ng ugali nito. Manang, kanina pa kita hinahanap. Saan ka nang galing? Napaangat ang tingin ko kay Troy nang bigla siyang magsalita. Mabilis siyang bumaba sa hagdan at sa isang iglap lang ay nasa harapan ko na siya. Sir Troy, sinundo ko lang si Miss Louise sa labas. Kumunot ang noo ni Troy nang marinig ang sinabi ng helper. Nang bumaling siya sa akin ay para akong isang bagong tao sa kanyang paningin. He didn't recognize me. Who are you? He asked. Magsasalita pa sana si Manang nang hawakan ko siya sa braso. Napahinto naman siya sa kanyang sasabihin. My name is Luis. I'm your newly hired personal assistant. Nakangiting sambit ko sabay lahad ng aking kamay sa kanyang harapan. His brows furrowed in confusion. You're my new personal assistant. Naguguluhan niyang tanong. Sa pagkakataong iyon ay umalis na ang helper dahil magtitimpla raw ito ng merienda. Yes, I'm your new personal assistant, masigla kong sambit. What's your name again? Humugot ako ng malalim na hininga. Rickhala Luis Dizon. He nodded. Dinala naman niya ako agad sa kanyang working room at ipinakita ang mga papeles na nakatambak doon. Siyang himlukang at the papers, parang gusto kong matawa. Wala pa rin kasing pagbabago sa hitsura niya kung paano siya menes. Nang bumaling siya sa akin ay umayos ako sa pagkakatayo. Okay then. As you know, I owned one of the biggest company here in the city. But after the accident I've been through, things have changed. My sister, Ria took over my position in the company temporarily. But I still work at home. As you can see, I have pending works here. Dahil personal assistant naman kita, your job for today is to sort these papers according to date.
Do you understand? Ngumiti ako sa kanya at tumango. Basic. This is just a basic job for me. Mas malala pa ang trabaho ko rito noong secretary niya pa lang ako. Can you do it? Paninigurado niya. Yes, sir. Sumaludaw pa ako sa kanya. Ano pang hihintay mo? Tumango naman ako. Naghanap ako ng space kung saan ko pwedeng ilagay ang bag ko. Nagulat ako nang bigla niya itong kunin sa kamay ko at inilagay ang bag ko sa koyok na malapit sa mismong lamesa niya. Kumuha ako ng upuan para masimulan na ang aking trabaho. I focused on my work. Hindi ko na nga namalayan ang oras. I felt excited while doing this. Matagal din kasi akong nawala sa office. Kaya naman nang makahawak ako ng papel ay halos ayaw ko na itong bitawan. Nakakatuwa rin dahil na-realize ko na sanay pa rin pala ako sa trabahong ito. Buong umaga ay nasa loob lang kami ng kanyang working room. I had no time to check on him pero kapag napapalingon ako sa kanyang kinaroroonan ay nakikita kong nakatitig lang siya sa akin. How long have you been doing this? Tanong niya nang lumapit siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Actually, I lost the count. But I could say that I'm pretty much good at this. Look, patapos na ako. He looked at me with amazement written in his face. Hindi ka ba nagugutom? Napatigil ako sa ginagawa ko at napatingin sa kanya. For some reason, his gaze made me nervous. Hindi pa naman. Kakakain lang natin ng lunch, sabi ko at muling tumingin sa orasan. 1:30 pa lang kaya. Bumantong hininga siya at saka tumango. Sasabihin ko na lang sa helper na dalhan ka ng maiinom. Aniya saka tumayo na. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto ay agad akong napahawak sa dibdib ko. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Para naman akong siraulo. Saktong natapos ko ang aking trabaho nang bumukas ang pinto. Akala ko ay si Troy iyon pero nagkamali ako. Pareho kaming nagulat ni Rie sa isa't isa. Ate Luis. Impit siyang tumili at naglakad palapit sa akin para yamakap. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at ineksamen ito. You changed for the better. Nakakatuwa naman dahil mukhang inalagaan ka talaga ni Kuya Leon sa El Nido. Ngumiti naman ako sa kanya. Grabe ang ganda mo na lalo, sabi niya saka pinasadahan pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa, lang sandali pa ay kumunot ang kaniyang noo. Ang sabi ni Manang dito raw kita makikita. Bakit nga pala narito ka sa working room ni Kuya? Curious na tanong niya. Ikunuwento ko naman sa kanyang ang nangyari. For the whole time, halos hindi siya makapaniwala dahil sa ginawa ko. Sigurado ka ba riyan ate? Tumango ako. Hindi ba mas okay yung ganito? Mas magiging malapit kami sa isa't isa kapag ganito. Bumantong hininga siya at hinawakan ang balikat ko. Kung sa bagay ate, you have a point. But, you have to pay me for this work. Pinanangkitan niya naman ako ng mata. Bakit ako? Hindi ba dapat si Kuya? Napaisip naman ako. Kung sa bagay, tama nga naman siya. But still, I'm working for their company. Ganoon pa rin yun. Bahala na nga. Nang biglang bumukas ang pinto ng working room ay napaayos kami ni Rie ng tayo. Rie, what are you doing here? Nagkatinginan kami ni Rie sandali bago muli siyang bumaling sa kanyang kuya. Pinagsasabihan ko lang kuya itong bagong hire ko na pamutungkol sa kanyang trabaho. Basically she's your secretary here kaya naman kailangan niyang ayusin ang trabaho niya. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang marinig ang sinabi ni Rie. Troy sighed. Nakangiti akong tumango. Okay then. Inihatid niya pa ako hanggang sa labas ng gate. Hindi ko tuloy mapigil ang mapangiti. Mabuti na lang at madilim ang paligid. Pwede akong ngumiti nang hindi niya napapansin. Team expecting to see you tomorrow. Mag-iingat ka. Kagat ang ibabang labi ay tumango ako sa kanya. Paglabas ko naman ng gate ay may dumaan agad na taxi sa area kaya madali akong nakasakay roon. Habang nasa biyahe ay hindi ko maalis sa isipan ko kung paano siya makipag-usap sa akin kanina. Nang mag-vibrate ang phone ko ay agad ko itong kinuha sa bag ko. I received a text from Rio and Rie asking me what happened at ano raw ang ginawa ko sa kuya nila at biglang bumait. Nagtipa naman ako agad ng reply sa kanilang dalawa. Humugot ako ng malalim na hininga at ibinaling ang aking paningin sa mga building na nadaraanan ng sasakyan. Ang kaninang kabado kong puso ay naging kalmado na.
Nakakatuwang isipin na ganoon ang kinalabasan ng araw ko. Kumusta ang pagpunta mo kina Kuya Troy, ate? Curious na tanong ng kapatid ko habang kumakain kami. Ayos naman. Maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. He's like his old self maliban sa fact na hindi niya talaga ako maalala. Ngumuso ang kapatid ko nang marinig ang sinabi ko. Oh, bakit? Hindi ba ay mas okay iyon? At least hindi niya na ako napagkakamalang si Leia ngayon. Mas okay na makilala niya ako bilang isang bagong tao sa buhay niya kaysa naman sa dati na ibang tao ang pagkakakilala niya sa akin. Tumanggo naman si Mama sa sinabi ko. Mas okay iyang ganyan, Luis. Sana ay magtuloy-tuloy na. Ngumiti ako kay Mama. Nang gabing iyon ay magaan ang loob ko nang humiga ako sa kama. I can't help but to think of what might happen tomorrow. I can't help but to feel excited. For some reason, pakiramdam ko ay unang beses lang din namin nakilala ni Troy ang isa't isa at alam ko sa sarili ko na gusto ko siyang makita muli. Ako na riyan, Sir Troy, sabi ko sa kakinuha ang mga papeles na tapos niya ng pirmahan. Ang ginagawa niya kasi, kapag tapos niya ng pirmahan ang bawat papel ay sinasalansan niya Leon agad. Kanina pa ako nakatingin sa kanya at kanina ko pa rin siya nakikita na nahihirapan. Minadali ko tuloy agad ang pag-aasikaso ng kanyang schedule para sa susunod na linggo. Ang nangyayari kasi, ipanapadala sa kanya ni Ria lahat ng mga documents para i-review at mapirmahan niya. In short, parang siya pa rin ang CEO ng kumpanya, work from home setup nga lang, alam mo ba kung paano ayusin yan? Yung trabaho mi, tanong niya sa akin, nakataas pa ang isa niyang kilay. Kung makatingin siya akala mo ay wala siyang tiwala sa akin. Napahawak naman ako sa aking dibdib at nagpanggap na nasasaktan. Aray ang sakit. Napatayo naman agad siya sa kanyang upuan at lumapit sa akin. Nabigla pa ako nang hawakan niya ang kamay ko. Alin ang masakit? Sakit kasi wala kang tiwala sa akin, saad ko sa kanya sabay ngisi. Bigla naman niyang binitiwan ang kamay ko. Nakasimangot siyang bumalik sa kanyang upuan at sumimangot. Nagtatanong lang naman ako. Saka malay ko ba kung hindi mo pa tapos yang trabaho mo tapos tutulungan mo pa ako? Tumayo lang ako at sinaman siya ng tingin. Mag-iisang buwan na akong nagtatrabaho sa'yo, pero wala ka pa ring tiwala sa akin, Sir Troy. Grabe, nakakasakit ka na. Samandal siya sa kanyang upuan at ipinag-ekis ang kanyang braso sa harapan ng kanyang dibdib, nagtatanong nga lang ako. Naninigurado lang. I rolled my eyes at him saka naglakad pabalik sa lamesa ko. Did you just roll your eyes on me? Tama ba namang gawin iyon ng isang sekretarya sa boss niya? Sumimangot ako, kung alam niya lang, mas malala pa sa ganyan ang ginagawa ko sa kanya noon. Hayes, kailan niya ba kasi ako maaalala? Bandang tanghali nang lumabas kami ng working room para kumain. Naglinat ako ng katawan ko nang bigla akong makarinig ng isang tahol ng aso. Lumingon ako kay Troy dahil sa pagkakaalam ko ay wala naman silang alagang aso sa mansyon. May alaga kayong aso, sir? Sandali siyang tumigil sa paglalakad upang pakinggan ang tahol nito. Wala akong naalalang bumili ako ng aso, ganoon din ang mga kapatid ko. The last time we had a dog I gave it ta. My eyes widened when I realized that he remembers Chuche. I gave it ta. Ibinigay si Chuche pero kahit anong pilit niya, hindi niya pa rin ako maalala. Bamantong hininga ko at nauna nang naglakad pababa ng hagdan. Nang makita ako ng isang helper ay agad itong lumapit sa akin. Miss Luis, pumunta po pala rito yung kapatid niyo kanina tapos. The voice of the helper trailed off. Nagulat ako nang makita sa likuran nito ang alaga kong aso na si Chuche. Nakaupo ito sa sahig at matamang nakatingin sa akin ang namumungay nitong mga mata. Bakit daw po dinala dito ni Chase? Wala raw po kasing magbabantay sa bahay nyo. May pupuntahan daw po kasi sila ng mama mo. Tumanggo ako sa helper at nagpasalamat. Kanina pa pala narito si Chuche. Halos naikot na raw nito ang buong lugar. Tuwang-tuwa naman ang mga helper dito dahil mabait nga. Lumuhad ako sa sahig at tinawag siya pero nang bumaling siya kay Troy ay doon ito tumakbo. Kumunat agad ang noo ni Troy nang makita niyang tumatakbo papunta sa kanya si Chuche. Nakita ko ang unti-unting paglaki ng kanyang mga mata. Sisigas sana ako na huwag siyang tumakbo dahil hindi naman nangangagat si Chuche, kaso huli na.
Napangiwi na lang ako sa kanilang dalawa nang makita silang naghahabulan sa living room. Luis, ilayo mo sa akin itong alaga mo. Next time ipapaban ko na ito sa pamamahay ko. Umiling ako sa kanilang dalawa. Kung alam niya lang na siya ang original na may-ari kay Chuche. Sumandal ako sa sementadong dingding at pinagmasdan silang dalawa. Gustong-gusto pa naman ni Chuche ang larong habulan kaya paniguradong hindi niya titigilan si Troy. Luis, ano ba? Kunin mo na itong aso mo. Aniya habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Ang owa mo kasi, sir. Hindi naman nangangagat yang alaga ko. Gusto lang niyang makipaglaro sa'yo. Pagbigyan mo na. Nakagat ko ang ibabang labi ko at humugot ng malalim na hininga. Maybe, nakangising sambit ko saka nagkibit balikat sa kanya. It's my way of getting back at him. For some reason, Il can feel that the lost puzzle in his mind is slowly forming again. At bago pa man yun tuluyang mabuo, bago pa man niya ako tuluyang makilala muli, I'm using every chance I get to create more valuable memories with him. Kahit na isa lamang niya akong sekretarya ngayon. Pakiramdam ko may tinatago ka sa akin, Aniya habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa akin. Umupo na ako sa dining chair at kumuha ng pinggan. Pakiramdam mo lang yun. Pang-aasar ko sa kanya. Tahimik kaming kumain ng tanghalian. Wala ni isa sa amin ang bumasag ng katahimikan. Hindi naman awkward sa pakiramdam. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nag-space out habang kumakain. Nilang na lang tuloy ako habang ngumunguya ng pagkain. Your dog is quite nice, aniya habang naglalakad kami patungong living room. Napangiti naman ako nang marinig ang papuri niya kay Chuche. Chuche is really nice. Manang-mana sa kanyang original na amo. Nakangiting sambit ko habang tinatanaw ang alaga ko na masayang naglalaro sa damuhan sa hardin nila Troy. She has an original owner. Curious na tanong ni Troy. I nodded. Someone gave her to me when she's still a baby. Tumango-tango naman siya. Sana mayroon din akong asong kagaya niya. She's not just a cutie but also a loving dog. Marahan akong natawa nang marinig ang kanyang sinabi. Tumingin naman siya sa akin. He looked like offended by my laugh kaya naman tumahimik ako agad. Bakit? Hindi ka naniniwala na mapagmahal ang aso mo? I pursed my lips to prevent myself from smiling. Hindi lang aso ko ang mapagmahal, sir. Saad ko saka tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Mapagmahal din ako. Gusto mo, mahalin din kita. Nakita ko ang mabilis na pagkunot ng noo ni Troy. Pidgel na pidgel ang mga ngiti ko habang hinihintay na maintindihan niya ang ibig kong sabihin. Umiwas agad siya ng tingin sa akin pero hindi nakatakas sa mga mata ko ang maltong ngiti sa kanyang labi. Crush mo ba ako, Luis? Tanong niya sa akin. He's smiling playfully right now. Luis, di ba gusto mo nito? Kumuha si Troy ng isang slice ng buko pie na nasa center table at inilagay niya iyon sa pinggan ko. Kauupo ko lang at hindi ko in-expect ang move na iyon galing sa kanya. For the past 2 months, he became clingy. Hindi naman sa hindi ko gusto ang ginagawa niya. In fact, gusto ko. Gustong gusto ko. Ang kaso, yung pagiging sweet niya, walang pinipiling lugar. Kahit sa harap ng mga kapatid niya o harap ng mga katulong, kapag gusto niya, gagawin niya. May kamay ako, Sir Troy, paalala ko sa kanya. Nakita ko ang pabirong pag-irap sa akin ni Rie. Samubo ito ng buko pie at matamang nakamasid sa amin ni Troy. Sana all. Saad naman ni Rio na kumakain pero ang atensyon ay nakafocus sa laptop nito. Kuya, saan pala tayo sa birthday mo? Biglang tanong nito. Napaayos naman ng upo si Troy at diretsyong tumingin sa dalawa niyang kapatid. Saan ba ang maganda? Siargao o Boracay? Umiling agad si Rie. Bakit hindi na lang sa Palawan? Puerto Princesa, suhestyon nito. Nakikinig lang ako sa usapan nila nang biglang bumaling sa akin si Troy. Napatitig siya sa akin kaya naman hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta talaga tumitingin siya sa mukha ko, nako conscious ako. Ikaw Luis, saan mo gustong pumunta? Siargao, Puerto Princesa or Boracay? Nang mapabilang ako kina Rie ay bakas sa kanilang mukha ang pasimpleng pang-aasar. Alanganin akong tumawa at samubo ng buko pie. Dahil puno ang aking bibig ay nagkibit balikat na lang ako. Dali na, saan nga ang gusto mo? Pangungulit pa nito.
Napangiti naman si Rio habang nagtatype siya sa kanyang laptop. Dahil abot ng paa ko ang kanyang binti ay agad ko itong sinipa. Mukhang hindi niya naman ini-expect na gagawin ko iyon kaya bukod sa pagiging gulat ay impit din siyang napasigaw dahil sa ginawa ko. Muli ay tumawa ako kay Troy. Bakit ako, sir? Ngumuso naman siya sa akin. Itinukod pa niya ang kanyang kanang siko sa mesa at inilapat niya sa kanyang pisngi ang kanyang palad at nakatingin lang siya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nang nakain ito ngayong araw. Sabado ngayon pero pinapasok niya ako. Ang sabi niya sa akin, marami raw na inuwing trabaho si Rie na kailangang tapusin bago sumapit ang araw ng Lunes. Pero pagdating ko sa working room, wala namang mga paperworks doon. At ang nakakainis pa, pinagtawanan niya ako kanina. Pasalamat siya at boss ko siya at nakakapagtimpi pa ako. Huwag lang niyang hintayin na map-icon ako dahil baka makatikim siya ng isang flying kick sa akin. Kuya, hindi ka pa babalik sa opisina mo. Mukhang okay ka na rin naman. Sige na gusto ko nang pumasok sa law school kahit irregular student lang this coming semester. Humugot ng malalim na hininga si Troy at bumaling sa kapatid. Hindi pa ako ready, sagot naman niya dahilan para matawa ako. Dinaig niya pa ang bata. Ano siya kinder student na hindi pa ready pumasok sa eskwelahan. Sumimangot naman si Rie sa kanya. Joke lang, give me at least 1 week. I'll prepare everything and then I'll take over everything. Napatayo naman si Rie at agad napapalakpak. Talaga kuya? High-pitched nitong tanong kay Troy. Umayos naman ng upo si Troy at saka tumango sa kanyang kapatid. Dahil sa labis na tuwa ay nagtungo pa si Rie sa pwesto ng kuya niya at yamakap dito. Nagawa pa nitong halikan sa pisngi ang kanyang kuya. Hinampos tuloy siya ni Troy sa braso. Bakit ka ba humahalik dyan? Nakakahiya kay Luis. Reklamo nito. Kinuha niya ang kanyang panyo sa bulsa at pinunasan ang kanyang pisngi. Okay lang yan kuya. Para namang hindi pa sanay si Ate Luis. Lahat yata ng baho mo ay alam niya magmula pagkabata niyong dalawa. Biglang nanlaki ang mata ko nang marinig ang sinabi ni Rie. Mukhang nadala siya ng kasiyahan niya kaya kung ano-anong nasasabi niya. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Troy. Mula pagkabata. Paglilinaw ni Troy. Tumango naman si Rie. Akmang magsasalita pa sana siya nang bigla kong sipain ang kanyang paa sa ilalim ng lamesa. Ouch! Nang tumingin siya sa akin ay agad ko siyang pinandilatan. She pursed her lips and pretended that she's not hurt. Napaglipat-lipat ang tingin namin ni Troy sa aming dalawa. Ano ulit yung sinabi mo, Rie? Agad namang umiling si Rie at sumubo ito ng buko pie. Samantalang si Rio ay patawa-tawa lang sa isang table. Alam mo, Sir Troy, mabuti pa ay bumalik na tayo sa working room. Kasi di ba sabi mo ay babalik ka na sa opisina next week? Mas makakabuti kung ayusin na natin lahat ng mga gamit mo isalanzan na natin ng maayos. Saad ko saka tumayo. Dahil nauna na akong naglakad, wala naman siyang ibang nagawa kundi sumunod sa akin. Aminin mo nga sa akin, matagal na tayong magkakilala ano? Tanong agad niya sa akin pagkapasok niya sa loob ng working room. Kasalukuyan akong nag-aayos ng mga dokumento para mailagay ito sa box nito. I invoke my rights against self-incrimination, Sir Troy. Sagot ko sa kanya. Sumandal siya sa likod ng pinto at ipinag-ekis ang kanyang mga braso. So, matagal na nga tayong magkakilala. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Ibinalik kong muli ang atensyon sa dokumento. Nang makita kong ayos na ito ay inilagay ko na ito sa kahon. Binuhat ko ito patungo sa isang panglamesa. Akmang ilalapag ko na ang box sa mesa nang bigla itong inagaw ni Troy sa kamay ko at ibinuhos ang laman nitong muli sa sahig. Halos mapang-anga ako nang makitang nagkalat ang mga papel doon. Bakit? Gulat na tanong ko. Nginisihan naman niya ako. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo natatapos na ayusin yan. Tulungan na akong napanganga sa sinabi niya. Sira ulo ba siya? Mukhang may sidekick yata itong kumag na ito Pinaghirapan ko itong ayusin kahapon. Halos buong maghapon kong ginawa iyon tapos ganoon lang ang gagawin niya. Yung totoo, sir. May tama na yata yung utak mo Inis na sambit ko saka umupo agad sa sahig at sinimulang pulutin isa-isa ang mga papel. May tama talaga ako. May tama ako salyo. Mas lalo pa akong nenas sa sinabi niya. First,
Halos buong 2 buwan niya nang sinasabi iyan pero hanggang salita lang naman siya. Alam mo sir, walang mangyayari kung puro salita ka lang. Lang buwan ka na bang nagpaparinig sa akin? Tumahimik naman siya. Nang magangat ako ng tingin ay nakita kong titig na titig siya sa akin. Hindi ko inasahan ang sunod niyang ginawa. Hinawakan niya ang 2 kamay ko at pinatayo ako. Without warning, binuhat niya ako at mabilis na dinala sa sofa ng kwarto. Ibinagsak niya ako roon at mabilis na hinalikan sa labi. Dahil sa labis na pagkabigla ay hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lang beses kong hinampas ang kanyang balikat para matauhan siya sa ginagawa niya but he's really kissing me this time. His eyes are closed while his lips are moving onto mine. Huminto siya sa paghalik sa akin. Ang kanyang mga mata ay pinagmasdan ang kabuuan ng aking mukha. Naglakbay naman ang aking paningin mula sa kanyang makakap al na kilay, pababa sa kanyang matangos na ilong. My finger touched his lips. Normal ang pagiging kulay pula nito. Tila ba nang aakit leon at nag-iimbita para halikan ko. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Ramdam ko ang pagkabog ng dibdib ko. Nang hindi pa rin siya kumikilos ay inabot na ang aking mga labi ang labi niya. Akala ko ay hindi siya gagantay sa halik na ibinigay ko pero nang maramdaman ko ang paggalaw ng kanyang labi ay napangiti ako sa sarili ko. Ipinaikot ko ang aking braso sa kanyang batok para mas mapalapit pa siya sa akin. I like you, Luis. I really do, he said in between of our kisses. Ah, that was amazing, saad niya habang marahang hinahaplos ang aking braso. We stayed in the sofa until we fell asleep. Nagising ako nang may nakabalot na kumot sa katawan ko. Ang damit ko ay maayos na nakatupi sa lamesa malapit sa sofa. Nang magangat ako ng tingin ay nakita kong nakatayo si Troy malapit sa akin at matamang nakamasid sa mukha ko. You're so pretty even when you're sleeping. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Hawak ang kumot ay bumangon ako at napaupo sa sofa. Here, drink this. This will make you feel better, aniya sabay abot sa akin ng mug na may lamang kulay pulang likido. Ano to? Curious na tanong ko. Vitamin drink. Paano mo na lamang makakatulong ito sa akin? Ngumiti naman siya sa akin. Inamoy ko pa ito sa katinikman. In fairness hindi naman masama ang lasa kaya ininom ko na ito ng buo. Siyempre nagtanong ako kay Manang kung anong magandang inumin ng isang babae pagkatapos ng pagtatalik. Halos maibug ako ang nainom kong vitamin drink nang marinig ang sinabi niya. Nilunok ko iyon agad at masama ang tingin na ibinigay sa kanya. Are you being serious? Gulat na tanong ko. He nodded immediately. Why? What's wrong with that? Sa pagkakataong ito ay parang gusto ko ng sabunutan ang sarili ko. Nakakahiyal, inis na sambit ko. Mabilis akong tumayo at kinuha ang damit ko sa table at tumakbo patungon sa banyo. Nang makapagbihis ako ay tumingin ako agad sa salamin. Bumuga ako ng hangin at pilit na kinalma ang aking sarili. Bakit naman ganoon? Bakit kailangan niya pang sabihin na may nangyaring ganoon? Ano na lang ang iisipin sa akin ni Manang? Paano na lang kapag nalaman ni Narie? Napasabunot ako sa buhok ko dahil sa labis na pagkainis. Nang makarinig ako ng katok sa pinto ay masama ang tingin na bumaling ako roon. Okay ka lang ba? Inusenteng tanong ni Troy pagkalabas ko ng banyo. Tumanggo lang ako sa kanya at tipid na ngumiti. Napansin ko ring madilim na sa labas. Uuwi na ako, paalam ko sa kanya at saka mabilis akong nagtungo sa lamesa ko para kunin ang bag ko roon. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin at hinawakan ang braso ko. Both of his hands held my shoulder. Pinaharap niya ako sa kanya. Malambing ang tingin na ibinigay niya sa akin. I'll take full responsibility of what happened to us, Luis, aniya sa kaniyakap ako. Naramdaman ko pa ang kanyang paghalik sa buhok ko habang marahang hinahagod ang likuran ko. Luis, narito ang boss mo. Marahan kong iminulat ang aking mga mata nang marinig ang boses ni Mama sa labas ng aking kwarto. I rubbed my eyes using my hand at saka marahan akong bumangon sa kama. Maya-maya nakarinig na naman ako ng pagkatok sa aking pinto. Sa pagkakataong iyon ay kumunat na ang noo. Lakayzet, sandali lang naman, Maria. Sagot ko habang hinahanap ang isang pares ng tsinelas sa ilalim ng aking kama. Hindi ko alam kung bakit palagi ko nalang nasisipa ang isang pares noon sa ilalim ng kama ko. Nang makuha ko ito ay agad akong tumayo.
Nang mapatingin ako sa oras sa wall clock ay saka ko napagtanto na 6:00 pa lang ng umaga. Seriously, ganito kaga ako gigisingin. Kaya naman pala sanakit bigla ang ulo ko eh. Walang gana akong naglakad patungo sa pintuan para pagbuksan ang nasa labas. Manaman, aga pa oh. Hindi mo ba nakikita yung oras at isa pa, napahinto ako sa pagsasalita nang makita kong si Troy ang nasa harapan ko imbes na si Mama. Nagsalubong ang kilay ko nang makita kung anong hawak niya. Flowers for you. Gusto kong mapasabunot sa aking sariling buhok sa sobrang inis. Yan lang yung sasabihin mo. Inis na tanong ko. Napahawak naman siya sa kanyang D********** B at nag-inarting nose aktan sa sinabi ko. Pinagtaasan ko lang siya ng kilay habang nag-inarte sa harapan ko. Hindi naman nakakain yang bulaklak na iyan. Nagsayang ka lang ng pera. Ngumuso siya at inilabas ang kanyang phone. Nagulat ako nang iposisyon niya ng maayos ang hawak na bulaklak at kinuhanan ako ng litrato. Ano ba ang Troy? Saad ko sa tinakpan ko ang aking mukha. Bigla naman siyang ngumiti. Hindi ko na talaga maintindihan ang mga kilos nitong lalaking ito. Polala na siya ng polala. Dinaig niya pa ang teenager na nanliligaw sa mga pa-under niya. Tinawag mo akong Troy. Mapang-asar na tanong niya sa akin. Tinusok niya pa ang tagiliran ko. Akala yata niya nakikipagbiruan ako sa kanya. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Inirapan ko siya at nagmarcha papasok sa kwarto ko. Dumiretso na ako sa banyo para makapaghilamos. Nang marinig ko ang kanyang mga yabag papasok sa kwarto ko ay huminto ako sa paglalakad at masama ang tingin na ibinigay ko sa kanya. Sinong nagsabing pwede kang pumasok sa kwarto ko? Automatikong ngumuso siya at marahang naglakad pa atras. Napapailing na lang ako bago dumiretso sa banyo, showered and brushed my teeth. Pagkatapos ay nagbihis na rin ako ng pambahay na damit. Sabado ngayon at sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit narito siya sa bahay namin. Sigurado ako na nagulat si Mama at ang kapatid ko sa biglaang pagdalaw niya. Pagkatapos kasi ng aksidente niya ay hindi na siya pumunta rito. Ang sabi ni Rie, maging si Mama at Chase ay nakalimutan din niya. Suot ang medyo may kalakihang t-shirt at tokong ay nagdesisyon akong bumaba na patungong kusina. Pagdating ko roon ay nagulat ako nang makitang naroon din sina Rie at Rio. Bakit kayo nandito? Kunot noong tanong ko. Bigla namang lumapit sa akin si Mama at bigla ako nitong hinampas sa braso. Aray ma, bakit? Reklamo ko. Nagpalipat-lipat ang tingin ng magkakapatid sa aming dalawa ni Mama. Tama ba yang ganyan ang tanong mo sa kanila? Ngumuso naman ako at marahang hinimas ang braso kong bahagyang nasaktan. Kahit kailan talaga, napakabigat ng kamay nitong nanay ko. Anong meron pala? Nakita ko ang paniningkit ng mga mata ni Troy sa akin. Wala ka talagang naaalala? Tanong niya na para bang hinuhusgahan ako. Tumawa naman ako at napaturo sa aking sarili. Ako pa talaga ang walang maalala. Hindi makapaniwalang tanong ko. Paimpol naman akong siniko ng kapatid ko. Dahil doon ay pumiksi na ako. Pero lumapit pa rin siya sa akin at may ibinulong. Ano ka ba, ate? Birthday ni Kuya Troy ngayon, mahinang bulong ng kapatid ko sa akin. Tumalikod ako sandali at bumuga ng hangin. Pagharap ko ay nakangiti na ako sa kanilang lahat. Happy birthday, Sir Troy. Bigla namang ngumiti si Troy sa isang tabi. Dahil sa reaksyon niya ay natawa ang kanyang dalawang kapatid. Happy ka na binati ka ng secretary mo kuya? Mapang-asar na tanong ni Rie. Sinaway naman niya ito agad, lang beses ko bang ipapaalala sa inyo na Ate Loyuz na ang itawag niyo sa kanya? Hindi na siya naiiba sa atin. Halos mag-aapat na buwan na natin siyang nakakasama. Nakagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang pagngiti. Si Mama naman ay tahimik lang na nakamasid sa amin. Mayroon ding naglalarong ngiti sa kanyang mga labi. 4 na buwan mo pa nga lang siya kilala, ganyan ka na agad kung ituring siya. Dahil sa sinabi ni Rie ay bigla siyang kinurot sa tagiliran ng kanyang kuya. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko na naiwasang matawa. Paano ba naman ay hanggang ngayon pinaninindigan pa rin ni Rie na hindi pa rin kami close? She's being too dramatic. Minsan dahil sa pagiging best actress niya ay nakukurot o hindi kaya ay napapalo na siya ng kuya niya. Nakangiting nakamasid sa amin si Mama. Alam din ni Mama ang setup namin at suportado niya kami ni Rie sa ginagawa namin. Siya nga pala, bakit ang aga? At bakit dito nyo naisipan mag-celebrate?
Curious na tanong ko. Hiba't balikat ang isinagot sa akin ni Rio. Tanungin mo si kuya. Biglang sinabi na gusto niyang pumunta rito. Gusto niya rin daw makilala ang mama at kapatid mo. Bumaling ako kay Troy na tahimik lang sa isang tabi. Nang makita kong wala pa silang ginagalaw na pagkain ay umupo na ako at isa-isang tiningnan ang laman ng bilaw na dala nila. Mayroon dong spaghetti, carbonara, bihon at kung ano-ano pa. Isang bilaw na lang ang hindi ko nabubuksan dahil nasa bandang dulo iyon. Pagkaalis ko pa lang ng tabon nito ay bigla ko nang naitakip ang aking palad sa aking ilong. Oy baked mac. Ate, favorite mo o, saad sa akin ng kapatid ko. Bahagya akong lumayo nang maamoy ko ito. Pakiramdam ko ay biglang umalma ang sikmura ko sa amoy pa lang nito. Nang makita nila ang reaksyon ko ay nag-aalalang bumaling sila sa akin. Bakit ate? Tanong ng kapatid ko. Umiling naman ako at nagmadaling tumakbo patungo sa pinakamalapit na banyo. Pagkarating ko roon ay agad akong napakapit sa tiyan ko at bigla akong nagsuka. Narinig ko ang sunod-sunod na takbuhan nila sa akin. Ate, ayos ka lang ba? Biglang pumasok si mama sa loob ng banyo at marahang hinagod ang likuran ko. Anong nangyari Luis? Bakit? May nakain ka ba kagabi na hindi masarap? Binuksan ko ang gripo at naghilamos ako ng aking mukha. Mama panes ba yung baked mac? Tanong ko. Samandal ako sa dingding at napahawak sa ulo ko nang maramdaman ko ang biglang pagsakit nito. Lumabas sandali si mama para ipacheck kay Chase kung okay ba yung baked mac. Ma, okay naman. Bagong luto pa nga eh. Bakit ano bang sabi ni ate? Napailing na lang ako at walang ganang lumabas sa banyo. Baka nga sensitive lang ang pang-amoy ko ng ayon dahil umaga pa. Nag-aalalang tumingin sa akin si Troy pagkabalik ko sa kusina. Hindi pa man ako nakakalapit sa lamesa ay muli kong naamoy ang pagkain. Dahil sa naramdamang pagod, sa sink na lang ako ng lababo namin muling samuka. Anak ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni mama habang hinahagod ang likuran ko. Are you feeling dizzy ate? Huwag kang magagalit sa tanong ko ha. Tuldok panipik. Rhea trailed off. Tumayo siya at mabilis na lumapit sa akin. Did you have a sexual intercourse with someone by any chance? Napatitig sa akin si mama nang marinig ang tanong ni Rhea. Ang huli kong naalala ay yung nangyari sa amin ni Troy 4 weeks ago. Dahan-dahan akong nagangat ng tingin kay Troy. Nanlaki naman ang mga mata ni Rhea. Oh my gosh, gulat na sambit niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ko at hinayla ako paakyat ng kwarto. Pagkapasok namin dalawa sa loob ay inilock niya ito agad dahil alam niyang susunod sina mama. Something happened between you and kuya. Am I right? Napahawak ako sa batok ko at marahang tumango. Hindi ko alam kung kinakabahan siya sa reaksyon niya o excited. Do you have a pregnancy kit here? Yung PT. To see if you're pregnant or what? Nang marinig ko ang kanyang sinabi ay pakiramdam ko binuhusan ako ng malamig na tubig. Oh no. Kahit nahihilo ay mabilis akong naglakad patungo sa medicine cabinet ko. I have pregnancy kit dahil bawat babae sa kumpanya ni Troy ay binibigyan ng ganito every second month of the year.